Casimero buy some time here and make Casimero miss. Casimero needs to pick his boxes and he can't find John Riel, Cuadro Alas, Casimero, Luis Pantera Neri. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni Baba. Tunog at talagang laman ng usap-usapan ang pagbabalik aksyon ng angas ng Pinas, John Riel Casimero, kung saan maaring makaharap niya ang Mexican knockout artist na si Luis Neri. Kung saan ang labanang ito ang magiging daan ni Cuadro Alas para sa Ultimate Showdown kay Naoya the Monster Inoue. Sa kabilang banda, si Inoue ay may naka-lineup na laban kontra sa American fighter na si Ramon Cardenas sa Mayo 4, 2025. At kung mananalo siya, ang susunod niyang makakalaban ay si Murodjon Akhmadaliev ngayong taon. Kaya lalabas sa labanang Casimero kontra Neri. Kung sino ang mananalo sa kanilang dalawa, siya ang malamang makakatapat sa mananalo kay Inoue kontra Akhmadaliev. Ayon pa sa dating promoter ni Casimero na si Masayuki Ito ng Treasure Boxing Promotion, ito raw ang pinaka-epektibong paraan para makaharap ni Cuadro Alas si Inoue na matagal na niyang target. Pero hindi biro ang kalaban. Dahil si Luis Neri sa huling laban niya nitong Pebrero, pinabagsak niya ang Japanese fighter na si Kyosuke Kameda sa laban sa Mexico. Arriba Michel, At higit pa dyan, sa laban nila ni Inoue na naganap sa Japan, napabagsak niya ang Japanese monster sa lona. Kahit natalo siya sa laban, nabisto niya ang kahinaan ni Inoue. Kaya ang tanong ng mga boxing fans, paano na lang kung ang suntok ni Casimero ang magpabagsak kay Inoue? Matatapos pa kaya ni Inoue ang laban? Sa huling laban naman ni Casimero, pinatulog niya si Saul Sanchez, isang Mexican fighter. Ito ay nangyari mismo sa baluarte ni Inoue sa Japan. At para lalo nating maunawaan ang bagsik ni Casimero, balikan natin ang iconic niyang laban kontra kay Zolani Tete, ang knockout king at WBO champion, kung saan sabi ng kanyang promoter na isunod na nila si Inoue matapos si Casimero. Tila ba pinanigurado na nila na madali lang talunin si Cuadro Alas. Naganap ang kanilang sagupaan sa Utilita Arena sa Birmingham, United Kingdom. Sa unang round, makita mo agad ang laki at tangkad ni Tete na nagpakawala ng jabs upang kontrolin sa distansya ang laban. Which is achievable, but the problem is then you have that uppercut. He wants the brilliant Japanese fighter Naoya Inoue, who beat Nonito Donaire in that terrific fight, what was it, 3 weeks ago? Oh. It could have been Tete in the final had he been able to beat Donaire, but he pulled out of that Super Series with a shoulder injury. Last year it was that fight, last October. And that was that sort of fight, wasn't it? He won by about a 4 or 5 point margin, but he never really took any risks. You can stick in second gear, just tick you off and be happy with that. Well, fairly quiet opening round. Bell just coming up as Casimero tries to launch that right hand and just whips it through. Pagsapit ng second round, kampante na ang kampo ni Tete, na akala nila ang Aprikano na ang nagdala sa laban. Quiet sort of opener, wasn't it? Tete just looks huge in comparison to Casimero, which this is a little bit at the moment. Yeah, it is, you know, and again, Casimero's trying to attack, but short little right hand there, that was half. Pero pagdating ng third round, dito na ginulantang ni Casimero ang mundo ng boxing. Your move to close the gap, not mine. I'm the taller fighter with the longer reach. I want to keep it long. You gotta try and bring it to me. Sa puntong ito, ginulantang ni Cuadro Alas ang buong bantamweight division. Oh, Casimero got him. He's got him with a Mula sa mabilis na kombinasyon ni Casimero, nagulat ang lahat. Bagsak si Tete, tumayo
pero halatang hilo pa. And he's in trouble. He's all over the place. He's in real trouble. Tete's in a lot of trouble. And the referee wants to look at him. He's allowing it to continue. But can Casimero take him out here? It happens. And he's still got a long way to go in this round. There's 1 minute 20 seconds. It's unsteady. He's got to buy some time here and make Casimero miss. Casimero needs to pick his punches and he can't find the clean shot and he falls. Dito na siya binanatan ni Casimero. Bagsak ulit si Tete, ngunit nakatayo pa ito at lumaban. Dito na tinapos ni Casimero ang paghihirap ng African champion at inawat na ng referee ang laban. Finish it right here, right now, and finish it he has. The title changes hands in Dahil sa sensation. panalong iyon, naging WBO bantamweight champion si Casimero at tuluyang naging 3-division world champion. Kaya mula noon, tila iniwasan na siya ni Inoue at Bob Arum. Sa inyo namang palagay, kaya ba pabagsakin ni Casimero si Luis Nery? Ikomento mo na sa baba at isama mo na rin ang inyong lugar para malaman natin kung gaano nakalawak ang inabot ng videong ito. At syempre, huwag kalimutang i-like, i-share sa mga tropa at i-hit ang notification bell para palagi kang updated sa laban ng ating mga Pinoy boxer. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.